Mr. Alden Richards, abay nanganganib na ba ang kanyang buhay dahil po sa isyong ito, no? Dahil kay Catherine Bernardo. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayon, let's talk about this one dahil matapos na po no, na i-award itong si Mr. Alden Richards kasi isa po siya sa mga tinaguriang Best Actor. Alden Richards versus Arjo Ataide, kabilang ang Asia Multimedia Star at ang kabiyak na puso ni May Mendoza sa 7 nominado bilang Best Actor sa 8 edis ng Society of Philippine Entertainment Editors or SPEED, kung saan laglag si Miss Catherine. Nominado si Alden para sa pinakamalakas na Pinoy movie sa kasaysayan, ang Hello Love Again, na pinagtambalan nila ni Catherine Bernardo. Panlaban naman ni Arjo Ataide ang Metro Manila Film Festival 2024 ng Topak. Ang 5 pang nominado ay sina Vice Ganda, Sid Lucero, Okay De Santos, Joel Torre, and Dennis Trillo. 6 ang nominadong Best Actress, ano? At talagang masasabi mo na umuulan po ng award kay Alden Richards. Kahit po ang dami pong mga pinagdaanan ni Alden from last year 2024 ay binawi po talaga or nabawi lahat yan. Dahil sa mga sunod-sunod na awards nito, dito po sa nasabing mga award-giving bodies, ano? Pero alam niyo po ba that aside from those good news na natatanggap ni Mr. Alden Richards, ay meron din pong talaga naman parang may mga natatanggap siyang pambabash mula po sa mga kampo at sa fans ni Catherine Bernardo, no? Panoorin po muna natin ito. Kasi hindi ba pumutok kasi yung issue niya tungkol sa Guillermo Santos Soriang Memoria Award. Dahil di ba sila ang pinangalan bilang box office king and queen. Ngayon ito na, ang dumating nga doon sa okasyon sa award night ay si Alden Richards. At ang pinakamatindi, tinutukan ng manonood ng mga laroon ang mga pinasalamatang pangalan ni Alden Richards. Ni isang panggit kay Catherine. Wala. Oo. Ang nagpasalamat sa maraming doon parang salamat siya nagbubuo. Yung parang ganun lang sinasabi. Dahil si Catherine naman, nasa isang okasyon, pinamalapit lang sa venue, hindi napunta doon para tanggapin yung box office queen award para iwasan sa actor. Yun ang sinasabi ng marami yung nag-iiwasan. Meron daw tampuhan. Ano kaya ito? Ba't kaya sila nagtatampuhan? Ayon po sa report na inilabas ng Showbiz Now na kanina lang, ay kinumpirma po nila na talagang may malalim na hidwaan between Catherine Bernardo and Mr. Alden Richards. Ano? Kasi sinasabi po nila na si Miss Catherine is pinakawalan pala ng kanya pong endorsement ng kanyang trabaho ng mas maaga para makapunta siya dito po sa nasabing award-giving bodies. Pero sinasabi po ng ilan, speculation po at conclusion, that nila baga talagang iniiwasan ni Catherine Bernardo na makita o makasama si Alden Richards sa event na ito. Dahil binigyan na nga po siya ng time para po makapunta dito. Pero aside from that, imbis na talagang makisimpati ang ilan sa mga netizen dito kay Alden, ay binabash pa siya ngayon ng ilang mga fans ni Catherine. Sabi dyan na tulad ng inaasahan, ang box office king and queen na sina Alden Richards at Catherine Bernardo sa katatapos lang na 53rd Box Office Entertainment Award organized by Guillermo Mendoza Memorial Foundation, tinanghal na biggest winner ang dalawa para sa sequel ng Hello Love Again na Hello Love Goodbye. No show si Catherine na balitang may natanggihan o natungo ang pressing showbiz commitment. Only Alden showed up to personally receive the award. But just when she thought na ikinatuwa ng mga Catherine fans ay may ilang dismayado. Ang siste, hindi man lang daw in-acknowledge ng kapuso actor ang leading lady niya sa HLA. Natakot-takot tuloy na pambabash ang ipinapatikim ng mga netizen kay Alden. Much of the credit for the success of the sequel ay attributed pa rin kay Catherine. Lalo lang din na-reinforce ang paniniwala that there exists a feud between Catherine and Alden. Maging ang pababastid ng actress sa panliligo ni Alden ay naungkat tuloy. Hindi naman daw asking too much ang mabanggit man lang si Alden. Ni Alden, sinishare niya ang recognition with Kat. After all, pares na sila at mabuti if they don't represent the same box office movie. Ang ending, ang mga Catherine fans na rin, waring nag-consult sa kanilang mga sarili. That is, wala na silang aasang third reunion movie ng Catherine. Oh my God! Dahil dyan, talaga yung mga Catherine na, ibang mga Catherine talaga is nag-conclude na if ever na magkakaroon po ng panibagong movie ang Catherine, hindi na raw nila susuportahan. Parang nilulusaw or parang ayaw na po ng mga Catherine fans na magkaroon ng sequel movie pa, or another project sa kanilang dalawa dahil nga sa hindi pag-acknowledge itong si Alden Richards kay Miss Catherine Bernardo.
Ang point of view ko with regards to this is that kumbaga parang hindi naman po natin kailangan na diktahan or kumbaga hindi natin kailangan utusan si Mr. Alden Richards kung ano po yung mga dapat niyang banggitin doon. Although nakakatampo naman talaga na dapat in-acknowledge niya talaga yung pangalan ni Kathryn bilang parte ng success ng nasabing Hello Love Again movie. Pero hindi naman po yun magiging grounds or rason para po i-bash at talagang manganib pa yung buhay ni Mr. Alden kasi ang dami pa po mga talagang hindi kaganda ang mga salita na natatanggap niya. Diba? Well, in fact, kung tutuusin, is makikita naman talaga natin na obviously, na parang umiiwas naman talaga si Kathryn kay Alden pero wala pa naman pong pinaka-facts na o yung pinaka-main reason kung ano ba talaga yung pinaka-hidwaan or rason kung ba't sila nag-iiwasan. Yun po yung dapat nating alamin. So, dahil dyan, mag-react tayo sa mga komento ninyo at mga reaction ninyo sa comment section. Let's start off with Miss Anastasio Malabo. Sabi niya, mga bashers ni Kat ay aldab na grabe ang inggit kay Kathryn. Hindi nga pinapasalamatan ni Alden si Kat. Hindi naman siya magka-award. Si Alden kung wala si Kat, pinaubayan na lang ni Kat sa lahat. Sabi ni Raquel, actually, pag nagkita si Alden at Kathryn, masasapakan sila kasi magkaaway sila. Ayun ako, kahit hindi pasalamatan ng Kat din ng isa't isa o national TV, sa totoong buhay, matagal nang nagpapasalamat si Alden, Kathryn sa isa't isa. Kailangan talaga gawing big issue yung speech ni Alden. Napakitid naman ng utak nyo. Ang importante, hindi magkaaway si Alden at Kathryn. Which is true, di ba? Hindi naman talaga dapat bigyan ng malaking deal. Hindi dapat big deal na hindi man lang siya nabanggit. Pero syempre, kahit pa paano, may mga fanbase kasi si Kathryn na talagang magre-react. Sabi naman po ni Miss Rosemary, iba po ang sitwasyon ni Kathryn Bernardo at Alden Richards ngayon. Parehong A-list exclusive stars of different networks. Ibang sitwasyon kay Julia noon. ABS is grooming Kathryn Bernardo as solo artist na sana na kahit kanino pwede i-pair. Hindi in-expect ng ABS ang massive reception for Kat Alden tandem. Now, they're having hard time to undo it. Kasama po sa script ang deadmahan ng KD in the hope na di na sila ma-identify with one another. AR and Kathryn Bernardo are mature people. They respect and understand each other's work. Walang personalan. Naawa lang ako sa mga fans who are affected and victim sa kalagayan. Alam mo, tama yung sinabi ni Ma'am Chi dito kasi hindi naman talaga big deal sa dalawang network na talagang sila. Kumbaga parang lang talaga for the movie lang talaga, no? So sabi ni Flowers, kung si Kat mag-iisip siya na mabuti kung sino ang deserve sa puso niya, sipin ni Kat na mabuti, hindi lang ang puso ay sundin dahil nasira ang buhay ni Kat. Kung tinitingnan lahat, ang nakaraan wala na yun. Palitan ng nakasama sa puso mo, sobrang sakit ng pinagdaanan. Sabi niya, hindi cheater yung sincere, tapat na pagmamahal sa'yo, yung direspetuhin ng pagkatao mo, Kat. Yan ang importante sa buhay mo, Kat. Dahil lifetime na kayo magkasama, magkasundo kayo sa lahat ng bagay. Basta hanapin mo, Kat, na lalaki, para habang kayo magkasama, till death do us part, Kat. O, di ba? Tumigay na ng payo si Ma'am Chi kay Kathryn, no? Pero syempre, at the end of the day, kahit sino pa yung lalaki na gusto makasama ni Kathryn, siya pa rin ang mamimili, hindi tayo. Sabi ni Miss Cedonia, sabi niya, have you seen them at the backstage during the bench fashion show? They held each other and gave her soft cares on her arm and back. Ako po kasi hindi ako maniniwala na meron silang pinag-awayan o may hidwaan sila eh. Pero, naman, siguro may mabigat na rason, no, kung bakit po hindi siya lumilitaw sa mga award-giving bodies na yan. Sabi ni Flowers, ilang beses naman nangyari yan na hindi umatin si Kat ng awarding. May kasalanan din dahil naman pinanggit ang pangalan ni Kat. Sabi ni Geraldine, nung 5 breaks up nila ni Julia, nung hindi nakapunta si Julia, binabanggit naman ni Alden si Julia at pinapasalamatan. Ngayon, ni Kat at Alden wala ni isa. Kaya hindi nila masisisi ang mga fans na mag-comment ng ganyan. O yan. So, nagkaroon po ng comparison, ano? And yun nga, kasi talaga big question talaga yun eh. Sabi ni Gis Fan, paano naman ilang beses nang hindi umaatin si Kathryn sa mga awards na magkasama sila ni Alden? Dead ba na talaga siya kay Alden? Akala ko ba magkaibigan sila? Si Alden, dinatinan lahat ng awards para sa kanila. Sus, huwag niyong intrigahin si Alden dahil super bait niyan. Magkaiba kasi sila ng network, kaya kanya-kanya na sila. Mukhang niluluto pa yata ang comeback ng Katniel. Hindi na yata nagsawa ang network nila na pagsamahin uli sila. Kahit overuse na ang lab team nila, tumatanda na nga sila, yun pa rin ang gustong i-push ng network nila. Hindi ganyan ang tinatahak na takbo ng karir ni Alden. Hindi siya nakastuck sa isang kapareha lang at marami siyang pinagkakabalan aside from showbiz, which is very true. Ito po ay realistic na na komento, no, nang galing po sa isang fan. Tama po yung sinabi niya dito, agree po ako sa inyo. Sabi ni Tchaikovsky, pilit nyo kasing palabasin na magjowa ang Katniel kahit hindi naman. Ang daming awarding ng Katniel pero no show pa rin si Katniel at never siya nagsasalita about the real reason behind. Parang feeling VIP din, charot. But siguro meron isang taong pumipigil kay Kat. Sooner or later malalaman din yan. Maybe si MMA or the FP. Well, come to think of it.
Actually, meron po ako naiisip na isang tao na pumipidyo sa kanya na maaaring yun din po ang dahilan kung bakit po, parang ayaw na silang pagsamahin, ganun. So, ibibigay ko na lang sa inyo pag meron na tayong matibay na ebidensya. Sabi ni Mr. Renato, I commended Alden for his professionalism kahit nagkakasakit dumating si Alden. Kahit siya nagkasakit while Catherine hindi nakaka-attend, nakaka-disappoint lang, hindi professional siya. In the case, yung dapat sisihin yung handler, road manager niya, hindi nagawa ng paraan. Masyadong problematic ang schedule ni Kat. Patong-patong ang resulta, sabay-sabay ang recognition awardees at mga endorsement engagement ni Catherine. Kaya wala choice si Catherine, give up the awarding, proceed sa engagement. After all, bread and butter ni Kat Kisoda. Tawagin unprofessional, ungrateful, and manager, and it doesn't fit for his job. Hindi alam ng job description niya. Unlike Laysam, he handles Alden's schedules smoothly. Ayan, sa yung kanyang opinion. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar and Stevie. God bless everyone!